Mga kapatid, makinig po tayong mabuti. God's judgment to false teachers is severe and inevitable. Ang paghusga ng Diyos sa mga palsong tagapagturo ay napakatindi at hindi nila yan matatakasan. Tunay nga po kayong dakila o aming Panginoon. Salamat po sa inyong katapatan. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, nagpapalinis sa aming karumihan. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan. At tunay nga po, tulungan niyo nga po kami na masamba kayo sa Espiritu at sa katotohanan. We ask for your Holy Spirit to empower us to know you deeply and make you known widely. We ask for your Holy Spirit not only to cleanse us but to forgive our sins. And we ask your Holy Spirit to truly enlighten us, empower us to glorify you as we worship together through your word. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga pong mabuti ang ating Panginoon. Muli po, kagalakan po ng inyong lingkod na makita kayo at ang ating mga young people sa Central. Salamat sa inyong paglilingkod sa Wi-Fi 4G. 5G. Binawasan ng isa Wi-Fi 5G. Kung ano po yung 5G, interviewin po natin sila. But those are godly characters, according to them. Ang purpose po ng ating sermon series ngayon sa 2 Peter ay para ikaw at ako, ma-appreciate natin na ikaw pala at ako hindi lang maniligtas ng Diyos sa biyaya niya. Ikaw at ako, inaasahan ng Diyos na mag-grow sa grace and knowledge ng ating Panginoon. Ibig sabihin nun, biyaya ng Diyos, kaya ikaw at ako ay naligtas. At biyaya rin lamang ng Diyos kung bakit ikaw at ako lalago sa ating pananampalataya. At ang mga tunay na mananampalataya, tunay na lumalago sa kanilang buhay espiritual. Wala pong tunay na naging Kristiyano ang hindi lalago sa kanyang pananampalataya. Bakit? Sapagkat si Kristo na ang nabubuhay sa atin. At lahat po yan ay biyaya ng Diyos. Kaya nga po yung temang confirming our calling. Sino nagko-confirm? Tayo. Yung buhay mo at buhay ko, i-confirm natin na tayo talaga'y tinawag ng ating Panginoon. At nawa nga po, collectively and individually, tayo po ay magpakita ng ebidensya na tayo nga po ay tinawag at tiniligtas ng ating Panginoon. Ang ating pong title ng ating sermon sa araw na ito ay Doom and Gloom. Sa title pa lang talagang hindi ganun hindi ganun parang capacitive. But I hope and pray, hindi natin lang makita yung judgment ng Panginoon, kundi makita po natin yung mercy niya. Kasi laging magkasabayan at makikita po natin doon sa passage na ating binasa kanina. But doom and gloom sermon is about the judgment of false teachers. Tunay nga po, yung unang 3 verses, maganda po nating balikan at nais ko pong basahin sa inyo ng malumanay. Sa verses 1 to 3, ganito po ang sabi at paalala po ng salita ng Diyos. But false prophets also rose among the people. Just as there will be false teachers among you who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who bought them, bring upon themselves swift destruction. And many will follow their sensuality. Alam po nyo, pag binabasa ko yung verse na, and many will follow, yun po yung pinakamatinding nakakalungkot. Bakit po? Kasi po, maraming mga tagapagturo at maling turo, susundan po ng marami. Kaya nga po mahalaga na maunawaan natin, hindi porkit marami ang bilang, sila po ay nakatatag na sa katotohanan. Kasi maging ang paalalang salita ng Diyos, many will follow their sensuality, and because of them, the way of truth will be blasphemed. Dahil nga po, maraming madideceive, maraming susunod, ang katotohanan po, ang eklesiya, ang church, madadala o mabibilad sa kahiyan. At yan po ang dulot ng mga maling katuruan at huwad ng mga tagapagturo. At ang sabi pa sa verse 3 ni Peter, and in their greed, they will exploit you with false words. Ititreat daw nila tayo na para bagang mga commodities. Gagamitin tayo. They will exploit us. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. Huwag natin kakalimutan yung last part na yon. They were condemned
at they were judged, ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya dun sa passage na atin pong tinignan, makikita natin dun sa verse 1 and 3, how to overcome false teachers and false teachings. Una po, be warned that false teachers and false teachings are realities in the church. No? Kung paano sa lumang tipan, no, may mga huwad na propeta, sa panahon rin natin mayroong mga huwad na tagapagturo at mga huwad na turo. Kaya yung katotohanan mula sa church. So wag tayo dapat nagugulat. May babala na binigay sa ating salita ng Diyos. Dahil may babala na sila'y totoo sa ating church, dapat po nating armasan yung ating mga sarili. Be armed from the devastating influence of false teachers and false teachings. At ang pinakamabisa at epektibo po nating sandatay, alin? Salita ng Diyos. Kaya hindi po natin isusuko sa GC Pampanga yung katotohanan na dapat ituturo po talaga ang salita ng Diyos. Wala po kami dito para entertain kayo. No, hindi po natin i-turn ang ating mga worship halls para bagang isang teatro. At kami po na inyong mga pastor ay hindi magiging mga parang entertainers. No, at kayo magiging audience para entertain. No. As we have using for many years na, we are worshiping right now, even at this point of this segment ng ating worship service, we are worshiping through God's Word. At mahalaga po na yung Word of God, maging bihasa po tayo. No, kaya nga po mahalaga, lagi po namin kayo pinapalalahanan, nabuksan nyo yung mga Bible. And even as I speak today, open your Bible, and even as we go to our respective places, let us check what have been preached sa ating po mga pulpits. And finally, be assured of God's sovereignty. Yes, be warned. Mayroong mga false teachers, mayroong false teachings, realidad yan sa church, pero be armed from the devastating influence of these false teachers and false teachings. Napakadelikado po, napaka-damaging po ang kanilang ang naidudulot sa atin. Pero be assured na despite of all these things, God is sovereign. Kaya nga po kung titignan natin, babalikan natin yung characteristics at binigay last Sunday ni Pastor Jerry yung ABC ng characteristics ng mga false teachers, makita natin, and we can summarize it to these words. No? False teachers are greedy, lustful, arrogant, despising authority, and actively leading people away from the truth. So sila daw po ay greedy, sila daw po ay gahaman sa power. No? Gahaman rin sila sa money, no? Sa personal gain. Ang motivation nila is their own desire for wealth and power rather than genuine care for the people they are supposed to lead. Yan po yung kanilang katangian. Lustful, no? Hindi lang po they greed these teachers to lead us to exploit the followers of the Lord, kung hindi po yung kanilang pagnanais ay lokohin, linlangin ang mga tagsunod ng ating Panginoon. These deceivers were lying to the believers and encouraging them to indulge in sexual and immoral sin. So makita natin, totoo ang sinabi ni Kristo. Ng mga palsong propeta at palsong tagapagturo, makikita natin saan? Sa kanilang mga bunga. Hindi lang po sexual sin ang guilty sila, pati sa mga immoral na engagement, guilty rin po. Sila rin po ay arrogant. Grabe po, sukdulan po ang kanilang pride. No? These false teachers are arrogant. It means that these individuals who spread false teachings have a false pride and self-important attitude. No? Often believing themselves to be superior to others while degrading or disregarding the true teachings of Christ. Yung attitude nila, no, hindi lang sila may holier than thou, kundi ang tingin nila sa iba, mas superior pa. Mababang nilalang klase ng nilalang lang ibang tao. Ganong klaseng kaarugante. Para bagang ganito yan, no? Kung titignan natin si Pastor AJ, si Pastor AJ, mahinang klaseng yan. Pastor, hindi natin yan maasahan. Mas magaling ako. Abay, pagka ganun po ang inyong attitude, pagiging arugante po yun. No, masyado tayong puno ng ating sarili. But, siyempre, hindi naman totoo yun, Pastor AJ. No? Sample lang yun. Walang personalan. No? But, these false teachers are arrogant. Masyado silang believe sa sarili na para bagang sila yung magaling. And you know what? Because they are without concern, they harm, they damage the church. Ang nakakalungkot, without a cause. So they are not only arrogant, nadidisplay po yung kanilang arrogance by despising authority.
No, meaning these people deliberately disregard the teachings and commands of the Bible, presenting their own interpretations as superior. And they often exhibit a prideful and boastful demeanor, not showing respect for the established order of the church. Hindi nila kinikilala yung mga nakatalagang namumuno sa church. Ganun po sila ka-arrogante, and they indeed despise authority. At dahil nga po doon, ang kanilang destructive impact ay alin? No, by twisting the scripture, they may manipulate and control believers for their own personal gain. And their teachings can lead people away from the righteous life and towards sinful behaviors. No, nais ko pong tandaan po niyo yung last part. Dahil sa kanilang maling turo at maling impluensya, yung mga tao po naaakay nila saan? Sa pag-disobey sa ating Panginoon. Sinful lifestyle, sinful behavior. Kaya nga po nawa, tayo po'y maging mapagbantay at malaman natin, no, na meron talagang mga ganitong klase ng tao at mismo nagkiklaim na sila yung mga tunay na Kristiyano. Pero katulad po ng huli kong nabanggit kanina, let us be assured of God's sovereignty. Ang sabi nga ni Apostle Peter, no, sa last part ng verse 3, their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. Pag sinabing condemnation from long ago, this refers to the fact that God has already judged these people and their actions are considered wrong. So mali sila, wala silang lusot sa ating Panginoon. No? People can deceive others, even deceive themselves, but they cannot deceive God. Ang sabi pa ni Peter, not idle. Itong judgment ng ating Panginoon, itong condemnation na to. It means that the judgment is not simply a threat, but it is actively in place and will be carried out. Talagang pag ginyadge ka ng Panginoon, yung kanyang pag-uusga, yan po'y magaganap. At sabi pa ni Peter, destruction is not asleep. This emphasizes that the punishment for their actions is not delayed, it is not forgotten, but will eventually come to pass. Mga kapatid, makinig po tayong mabuti. God's judgment to false teachers is severe and inevitable. Ang paghusga ng Diyos sa mga palsong tagapagturo ay napakatindi at hindi nila yan matatakasan. Hindi po nila yan matatakasan. Kaya nga po, beware of the reality of God's judgment. Kaya nga kung ikaw at ako natitempt tayo na, ba't gano'n naman pastor kung sino yung mga masama, parang sila yung nagiging successful, sila yung mas nagiging powerful. May panahon din sila. Because we need to be aware of the reality of God's judgment. No, God's purpose in judgment was not destruction. For God's people, it's not destruction, but reconciliation. His motivation was not revenge, but compassion. Kaya nga si Peter, sino ba yung audience niya? Unbeliever ba? Mga Christians. Kaya when Peter is giving warning to these people, hindi nila siya tinitreat lamang para matakot, kundi para paalalahanan na sila ay dapat manumbalik sa Panginoon kung sila man po ay nasusway ng mga false teachers na ito. He wasn't wielding His power and justice merely as punishment, no? But as invitation. In every ounce of rendering judgment, God calls His people. Pag may paghusgang ginawa ang Diyos sa mga mali nating gawa o sa unang mong uri ng kasalanan, tinatawag niya ikaw at ako para alin? Para manumbalik sa Kanya. Come back to me. Yun po ang mensahe. Yun po yung makikita natin maging sa inihula ng mga propeta sa Lumang Tipan. His perfect character never wavers. Yan nga po ang sabi sa Bible Study Fellowship. Bagaman let us beware of the reality of God's judgment, huwag nating kakalimutan. Be encouraged of the hope of grace. Hindi niyo po ba napansin kanina doon sa passage? Bagaman binanggit yung judgment, your judgment ni Lord, binanggit rin naman niya yung alin, yung kanyang pagliligtas kay Lot, no? Maging kay Noah kanina. Kasi lagi pong magkasama yon, no? Yung judgment and mercy ng ating Panginoon. And Peter believed that God's love includes
judgment. Kaya nga po tayo mga anak ng Diyos, pag tayo po'y nagkakasala and we are judged with our actions of our sins, yun po expression ng pagmamahal ng ating Panginoon. And that God's judgment is a way to help His followers grow fully dependent on Him. At yun po ang ginagawa ni Peter para mag-depend sila sa ating Panginoon at hindi sa kung ano paman. His motivation was not revenge, mga kapatid, but compassion. Wag po nating kakaligtaan ng mga bagay na yan. So with all the challenges we face, we are thrilled and not threatened because God is sovereign. Let me repeat that. With all the challenges we face, whether life or ministry, we are thrilled and not threatened because God is sovereign. Ang ibig sabihin, kahit na parang nagwawagi ang mga masasama, parang sila yung nagiging successful pa. No? Tandaan natin ang konteksto nito, no? Sa church, hindi ito sa labas. No? Kung sa church natin tayo, makita natin, no? I'm not talking about just GC Pampanga. The church universally as a whole. No? Pag merong mga ganun, na para bagang sila pang magiging matagumpay, no? Ang challenge sa atin, matitempt tayo na diba to follow their examples. We should be thrilled with what God is doing or He will be doing. Because God is indeed sovereign. Kaya nga po, dalawa lamang po na puntos ang nais ko pong ibigay ng emphasis sa umaga na ito. Now, how to accept God's judgment to false teachers and false teachings? Una po, fear for the sure judgment of God to the ungodly. Nawa magkaroon po tayo ng banal na takot. Kasi po sigurado ang paghusga ng Panginoon sa mga hindi makadiyos, sa mga gumagawa ng mga sama, katulad po ng mga false teachers. And hope for the sure deliverance of God to the godly. At tayo rin naman po'y umasa dun sa siguradong pagliligtas ng ating Panginoon kahit sa kalagitnaan pa nga ng mga masasama na ito. Let us fear for the sure judgment of God to the ungodly. Remember, God does not condone sin in any form. God does not condone sin in any form. Not even among angels, demonstrating the seriousness of sin and the certainty of divine judgment. Kaya nga po, nung sabihin po ni Peter sa verse 4, di ba? For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment. Sinasabi po ni Pedro, kung yung mga angel nga mataas na uri ng nilalang, hindi sila nakaligtas sa pag-uusga ng ating Panginoon. No? Tayo pa kaya ng mga tao na mortal? No? 2 Peter chapter 2 verse 4 means that God did not spare angels who sinned, but cast them into a place called Tartarus. No? Yan po yung hell dyan Tartarus. A place of darkness and confinement where they are reserved for future judgment. Mukhang yung ating mga babies rin doon ay affected. A place of darkness and confinement where they are reserved for future judgment. Essentially highlighting that even powerful beings like angels are not exempt from God's judgment when they sin. Dito binibigyan diin ni Pedro kung gaano kaseryoso ang kasalanan. Na maging ang mga anghel, na mas mataas ang uri sa iyo sa akin, hindi pinalampas ng ating Panginoon. At alam po niyo yung word na Tartarus na yan is a Greek word referring to a deep abyss in the underworld, used here to symbolize a place of extreme punishment. So ganun po ang ginawang treatment ng ating Panginoon. Ito yung po ang sinasabi ni Pedro bilang warning. These are fallen angels. This verse is generally understood to be referring to to angels who rebelled against God. Yun po yung general knowledge about this. Pero marami pa pong ibang theology about it. Pero alam po ninyo, whatever theology behind this, isa po ang sigurado natin. Sinabi ito ni Pedro para bigyan ng diinan, seryoso, ang bawat bunga
ng ating mga kasalanan. This is a warning against sin. By describing the severe punishment of fallen angels, Peter is warning believers to take their own sin seriously and not take their salvation for granted. Alam po nyo, napakadali po nating isipin na dahil parang nakakaligtas tayo kahit na gumagawa tayo ng kasalanan, tayo'y namumuhay sa kasalanan. Alam po ninyo, pinapaalalahanan ni Pedro, hindi yan makaliligtas katulad ng sa mga anghel. Hindi lamang po niya pinakita yung sa mga anghel, pagdidil ng Panginoon ng judgment sa mga anghel. So from greater to the lesser degree, ipinaliwanag ni Pedro. Pangalawa po sa verse 5, if he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. Dito makikita natin na God did not spare the ancient world from destruction by flood, but saved Noah. Ito po yung sinasabi ko kanina, yung judgment at mercy ng Panginoon, magkasabay. Si Noah po was the preacher of righteousness along with 7 others, demonstrating that God will judge the wicked while preserving the righteous. Essentially using the story of Noah's Ark as an example of God's judgment and mercy. Ginamit po dyan yung term na ancient world. It refers to the time before the flood in Noah's day. Si Noah po, hindi po siya perpekto, alam po natin. Pero ang sabi po dyan, yung preacher of righteousness describes Noah's role in warning people about their wickedness before the flood. Alam niyo po ba kung ilang taon nagpipreach na hinihimok yung mga tao na they should repent because God's judgment is coming? 120 years. 120 years. Wala po naniwala. Yun lang pong 7 kapamilya niya. Yung asawa niya, yung 3 niyang anak, at yung 3 asawa ng kanyang mga anak. 120 years. At ang hirap po ng kanyang role na ginawa. Bakit? Ni minsan hindi pa po umulan sa lupa noon, sa mundo. Pero sabi ni Lord, babahayin niya ang mundo na ito. Ang laking pananampalatayang ginawa ni Noah dito to believe yung judgment ng ating Panginoon. But nonetheless, he believed. Kahit na hindi niya pa na-witness, kahit hindi pa alam ng mga tao noon na umuulan pala. Wala pa pong ulan ng mga panahon na yun. And for 120 years, kasabay ng kanyang pagpuproclaim ng warning, ng repentance dapat para sa mga tao, ginagawa niya ang arko. And God's judgment, pinakita niya, at in-reiterate ni Peter, the flood represents God's righteous judgment against the wickedness of this world. And Noah's salvation, makikita natin sa kanyang pagliligtas kay Noah at sa kanyang family that God preserved Noah and his family as a demonstration of His mercy. So from greater to lesser, na pag-judge ng ating Panginoon. And finally, mula sa heaven, ginudge niya yung mga angels sa buong mundo because of the flood. Ngayon naman, sinuriin ni Peter yung history ng judgment ng Panginoon sa verse 6 sa Sodom and Gomorrah. By turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, He condemned them to extinction, making them an example of what is going to happen to the ungodly. Kaya po sa 3 verses na to, makikita natin, hindi po nagbibiro ang Diyos sa pagturing sa kasalanan. Sa panahon po natin, iwinawalang bahala na po ng tao ang kasalanan. Hindi po seryoso ang mga tao. Kasi feeling nila makakaligtas. Pero yung 3 verses na to, rineview ni Peter ang mga Christians na kanyang sinulatan. Sa history na naisulat sa salita ng Diyos, maliwanag, seryoso ang Diyos pagdating sa kasalanan. Kaya kung ikaw ay wise, hindi mo paglalaruan ang kasalanan kasi may judgment. Verse 6 means that God destroyed the cities of Sodom and Gomorrah by turning them to ashes, setting them as an example of what will happen to those who will live ungodly lives.
serving as a warning against wickedness and a reminder of God's judgment against sin. And the destruction of Sodom and Gomorrah is meant to be a warning to anyone who chooses to live a life against God's will. Kaya kung tayo po ay namumuhay laban sa kalooban ng Diyos, abay delikado po ang ating kalagayan. Kaya nga po, sabi pa po sa verse 9, second part, and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. There is this day of judgment. Kaya kahit kayong mga young people, kasi sa panahon ninyo, kailangan ipaliwanag na matindi o buo ang lahat di ba? Kung noong mga unang panahon, pag sinabing God says it, I believe it, that settles it, ngayon hindi. Kailangan ipaliwanag. Anong ebidensya? Na totoo nga sinabi ng Diyos. Naghahanap ng ebidensya. Wala na pong titinding ebidensya kung hindi ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Gaano kaseryoso ang kasalanan? Kailangan ng Diyos na banal, magkatawang tao, akuin ang lahat ng kasalanan natin. Siya'y magdusa, mamatay sa krus ng Kalbaryo, death sentence, parang silya electric ang crucifixion. Inako niya ang kasalanan para bayaran ito kasi walang pwedeng makapagbayad na katanggap-tanggap sa Diyos. Namatay siya tulad ng isang kriminal para sa iyo. Di ba makapangyarihan ng Diyos? Kaya niyang magawa ang anumang bagay sa pamagitan lang ng salita. Pero ang pagliligtas ng Diyos sa iyo at sa akin, sa kasalanan, sa sumpa at ngit-ngit ng Diyos, kailangan mo nang may mamatay. Kailangan mo nang may bayad. At banal na dugo ng ating Panginoong Hesus ang kanyang ibinayad. Kung kaya nga po nagpapaalala si Pedro, hindi joke ang gumawa ng masama't kasalanan. Kaya nga itong mga false teachers na ito, winawarningan niya na kung hindi sila magsisisi, tatanggapin nila ang paghusga at condemnation ng ating Panginoon. Pero paano kung tayo po ay guilty? Kaya nga po, we need a Savior. Alam niyo po ba ng lahat ng ating kasalanan? No? Dahil si Kristo ang nagbayad, ibig sabihin, siya ang tatanggap ng judgment, ng punishment na yon. Kaya nga tayo pong mga tagapagligtas na we're related to Jesus Christ, lahat ng ating kasalanan, yung judgment noon at condemnation, tinanggap ni Jesus Christ yun dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya dito makikita natin, sa pagtuturing pagpapaalala ni Pedro, the unrighteous will be held accountable for their actions on the day of judgment. Dahil may paghusga. Pwede sa mundo na ito, pwede kang makalusot. Pero kay Lord, sa panahon ng paghusga, wala po ni isang makakalusot. Kaya po maging inyong lingkod na mamanhik. Kung kaya nga po ipinamamanhik sa inyo ang mabuting balitang kaligtasan, kailangan natin ng ating Panginoon. At dapat seryoso po tayo. Bagaman sa ating panahon, ang dami po talaga nagtatagumpay. Wala silang Diyos. O kung sinasabi nilang kilala nilang Diyos, ano po ang kanilang ginagawa ng buhay nila? Yung kanilang buhay taliwas doon sa sinasabi ng salita. Taliwas po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ang paalala pa sa first part ng verse 10 ng chapter 2, and especially to those who indulge in what? In the lust of defiling passion and despise authority. And despise authority. Dito naging specific na si Peter. At alam po nyo sa mga susunod pang verses, mas magiging specific pa po si Peter. You know what? In prior verses, Peter wrote that the Lord knows how to keep the unrighteous for punishment. Alam po ng Panginoon paano niya pananatiliin ang mga tao na to na hindi kumikilala sa Kanya hanggang sa paghukom. No? Hindi sila makakatakas sa paghusga ng ating Panginoon hanggang sa pagdating ng paghukom. At idinagdag pa niya dito sa verse 10, first part, that this is especially true for those guilty of two things. One is indulging in sexual sin and despising or living in contempt of authority. Kaya nga po, ang inyong lingkod, bagaman bahagi po ng leadership, hindi po kami nagtuturo ng submission kasi kami nasa leadership. Kasi may judgment na si Lord sa mga rebelde, sa mga pasaway, sa mga hindi nag-acknowledge ng authority.
Parang self-serving, di ba, pag kami nagtuturo, kasi kayo na sa leadership, gusto nagsasubmit kami. Pero clear ang scripture. Ang paghusga ng Diyos dumarating sa mga taong hindi marunong kumilala, sa mga authority na itinalaga ng ating Panginoon. At kahit po basahin natin ang buong Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ganun po ang istorya. Hindi nyo po naalala si King David, hindi po ba? Na ganun na lamang yung mataas niyang pagpapasakop at pagkilala sa authority ni King Saul. Sino ba naman si King Saul? Hindi lang palpak na hari, hindi lang pasaway na hari sa Diyos. Mismo personalan ang kanyang atraso at kasalanan kay David. Kung tayo sa ating panahon, di ba, maging kaming mga leaders, sabi nga may joke, di ba, pag tumalikod daw kami, makikita nyo marami kaming saksak. Maraming mga saksak sa likod ang mga leader. Pero alam nyo ba si David, di ba, kung maalala ninyo ang storya, sinisibat talaga ni King Saul si David. Ganon, literal kagalit si King Saul kay David. Ganon siya ka-insecure. At hindi lang yun, di ba, pinapapatay niya si David. Ganon nahibang itong si King Saul. But nonetheless, alam po nyo, hanggang sa kamatayan, maging nung buhay siya, may pagkakataon si David patayin si King Saul, hindi niya ginawa. Walang nai-record na nagsabi ng masamang salita si David kay King Saul. Nung mamatay na si King Saul, kasi na-injury si King Saul at para mamatay siya, inuutusan niya ang kanyang arm bearer na siya'y saksakin ng kanyang espada. Ayaw nung arm bearer, natatakot siya, di ba? So dinapaan ni King Saul ang kanyang espada, namatay siya. Pero merong isang sundalo na nagpanggap, no, na siyang pumatay kay King Saul at nag-report nung hari na si David, ang sabi niya, ako ang pumatay kay King Saul, ang kalaban mo. Naalala niyo po ba kung anong ginawa ni David dun sa nagpanggap na siyang pumatay kay King Saul? Pinapatay ni David. Bakit? Kasi ang sabi ni David, that's not the anointed. The authority behind King Saul, bagaman siya po ay naging masama, is the authority of God, the person of God. And we can also see that in the scripture in the Old Testament. Opo, ang mga taong pumili kay Saul, pero eventually, ang sabi ng scripture, God appointed Saul to be king of Israel. Kaya nga po, hindi po simple yung kasalanan ng pag-despise sa authority. At ang consequence po nun ay matinding paghusga at condemnation sa ating Panginoon. Kaya nga po kung yung mga lingkod, we're exhorting you, we're encouraging you, we are teaching you to submit to authority, alam po nyo, magpasalamat po tayo sa mga leaders na ganoon. Bakit? Because we want you to be spared from the judgment of our Lord. Kasi binigyan diinan ni Pedro, higit lalo ang mga taong gumagawa nito ay hindi makaliligtas sa paghusga ng ating Panginoon. So let us fear for the sure judgment of God to the ungodly. Alam po nyo, the flood of Noah's time highlight the widespread destruction of a consequence of wickedness. Sa panahon ni Noah, parang panahon din natin eh. Ang gusto po ay kumain ng kumain, lalo na sa panahon natin, uso yung eat all you can, di ba? Talagang hanggang gusto mong kumain. No? Kahit na nga daw po, talagang busog na busog ka na. Kahit na nga yung tigas ng noo mo, tsaka tigas ng tiyan mo, magkasing tigas na eh. Ganong klase ng pagkabusog dahil sa maraming eat all you can na yan. Pero katulad po ng panahon ni Noah, yung judgment ng Panginoon, ibinigay niya kasi sukdulan na yung kasalanan because of their wickedness. At sa Sodom at Gomorrah, it emphasized the severity of God's judgment against sexual immorality. Hindi natin maiwasan na pag pinag-usapan ng Sodom at Gomorrah, di ba? Katindi-tindi ng kanilang sexual immorality. Na kung saan yung dinescribe sa Romans chapter 1, na sagad-sagaran yung desire ng mga tao, yung lustful desire nila, na ang Diyos hinayaan na talaga sila sa kanilang mga lustful desires. Bakit hinayaan sila sa desire nilang alin? Ang kapwa lalaki, pinagnanasaan ng kapwa lalaki, at ang babae, pinagnanasaan ng kapwa babae. Kaya nga, di ba, may tinawag ang term sa kanyang kasalanan,
sodomy. At hindi po yan pinalampas ng ating Panginoon. So ano po yung puntod ngayon? Ano po yung application sa atin? Ano yung take home natin dito? These stories serve as warnings to us to avoid similar behaviors and to live righteously. Ang mga warnings na ito na pinaalala ni Pedro ay para ikaw at ako, iwasan nating mamuhay ng katulad ng mga taong ito. At tayo po'y mamuhay ng may kabanalan. Yan po ang pinakamatinding warning sa iyo at sa akin. Kaya kung nag-iisip ka, nag-iisip tayo, wala naman nakakaalam. Sikreto lang. Talaga, sikreto lang. Wala pong nalilingid sa ating Panginoon. Wala pong naitatago. Kaya kung meron man po kayong kakilala na para bagang ngayon namamayagpag siya, pero pastor, alam ko yung sikreto niya eh. Marami siyang illegal, marami siyang immoral, no? Marami siyang pagdidisobey kay Lord, pero lalo siyang yumayaman. Lalong dumadami ang impluwensya niya, lumalaki impluwensya niya. Parang masaya siya. Parang. Pero kahit pa nga masaya siya, anong sabi ng salita ng Diyos? Ang paghusga ng Diyos, iginawad na sa Kanya. At yung condemnation ng Diyos, nasa Kanya. Kaya nga ang hirap isipin, pag ikaw ay tunay na Kristiyano, namumuhay ka pa sa kasalanan. At sinusundan mo ang mga maling turo at ang mga huwad na tagapagturo. Pero katulad ng warning na ito, si Pedro, pinakita niya yung kabilang side. Yes, there is a sure judgment sa mga false teachers at false teachings. May judgment, pero on the other side, nandun yung mercy ng ating Panginoon. At lalo na, itinuturo to ni Pedro sa mga Christians. Sa mga Christians. At ito'y lalong warning sa mga false teachers among the believers. Or maybe they are not false teachers, pero they are following false teachings. Kaya nga po yung pangalawang bahagi at panghuli, hope for the sure deliverance of God to the godly. Ang warning na ito, ibinibigay hindi para wasakin ng mga Kristiyano, kundi bigyan ng babala para iwasan ang kasalanan. Now, in 2 Peter chapter 2, hope for the sure deliverance of God to the godly means that true believers can confidently trust God to rescue them from trials and temptations. As He has demonstrated His power to deliver the righteous throughout history. Even when surrounded by wickedness, essentially, God knows how to protect and deliver those who are faithful to Him, offering a strong assurance of safety and salvation. Yun po yung kagandahan sa ating Panginoon. Antindi ng kanyang warning katulad ng paalala ni Pedro, pero kasabay nun yung kadakilaan ng kanyang habag nandun. Kaya nga po sa verse 5, sabi ni Peter, if He did not spare the ancient world, but preserve Noah. But preserve Noah, a herald of righteousness with 7 others. Muli po, balikan po ninyo ang buhay ni Noah. Ay napakatindi rin po ng mga naging kasalanan ni Noah. Bagaman naging faithful siya kay Lord kasi he believed what God said. And he followed the Lord. Yes, God did not spare the ancient world from destruction by flood, but saved Noah, who was a preacher of righteousness, along with 7 others, demonstrating that God will judge the wicked while preserving the righteous. Matinding paghusga ng Diyos, ipapataw niya sa mga masasama. Pero yung kanyang matinding habag, ibibigay niya sa matuwid. Ang tanong, sino ba talaga ang matuwid? Wala naman pong perpekto sa atin. Yung katawiran ni Noah, tinanggap niya dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Meaning, iginawa ng Diyos yung katawiran na yon. At kung ikaw ay anak na ng Diyos, taglay mo na, tinanggap mo na ang katawiran ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po nawa, ang buhay na meron ka ngayon, ipamuhay na natin
sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay mamuhay malayo sa masama, iwaksi ang kasamaan, at tayo po ay magpatuloy sa katuwiran ng ating Panginoon. So essentially, using the story of Noah's Ark as an example of God's judgment and mercy. Pakinggan niyo po itong mabuti. Ang ganda po ng illustration na binigay ni Peter sa pagliligtas ng Diyos kay Noah. God preserved Noah and his family as a demonstration of God's mercy. Paano nga ba yun, di ba? Imagine niyo lahat ng population ng panahon na yon sa buong mundo. Wicked. 8 tao lamang ang naligtas sa pangunguna ni Noah. Ganun kahalaga sa Diyos ang mga taong tunay na may pananampalataya sa Kanya, nananalig sa Kanyang sinabi at sumusunod sa Kanyang sinasabi, at lahat ng susuway sa sinabi ng Diyos, makakaranas, tiyak yun sigurado, ng kaparusahan ng ating Panginoon. Verse 7, and if He rescued righteous Lot. Kilala niyo po ba si Lot? Ay, karami rin kapalpakan na ito. Pamangkin to ni Abraham eh. Pwede nating sabihin, paratangan si Lot na kaya niya pinili ang Sodom at Gomorrah kasi makamundo tong tao na ito eh. Pero sabi ni Peter, righteous Lot, ina-emphasize yung grace ni Lord sa buhay ni Lot. Pero tingnan natin bakit siya tinaguri ang righteous Lot. Tingnan natin ang response niya sa kasalanan, sa wickedness na kanyang time. Greatly distressed by the sensual conduct of the wicked. Ang tanong po, ikaw at ako, how do we respond to the sinfulness or to the sins or the wickedness of this world? Tayo po ba ay para bagang wala lang sa mga kasamaan ng mundo na ito? Si Lot, dinescribe ni Peter na righteous kasi distressed daw siya sa immoralidad na nakita niya sa kanyang panahon sa Sodom at Gomorrah. No, in verse 7, the Bible is saying, or Peter is saying, that just as God rescued Lot, a righteous man, from the wicked city of Sodom, God will also deliver those who are faithful from the corruption and judgment of this coming upon false teachers and the ungodly, essentially highlighting the ungodly, or rather, essentially highlighting God's ability to save the righteous while punishing the wicked. Kaya kung dumating na po tayo sa point, dahil ang dami nating nawi-witness ng mga tao na para bang they can get away with their sin. O yun po yung ating nakikita. Be warned of what the Word of God tells us. Particular itong sinabi ni Peter. They cannot escape God's judgment. Whether maliit o malaki yan, yung judgment ng Panginoon, tiyak mararanasan nila. Kaya kung hindi si Kristo talaga magiging Panginoon nila o pagiging Panginoon mo, kaya pakiusap ko po bago po matapos ang sermon na ito, kahit na po, Pastor, nag-pray to receive na po ako dati. Kung hindi kayo sigurado, and you're living in sin right now, please take heed of the warning. This is your time to repent. Ang ginagawa ng mundo sa atin, dinidesensitize tayo. Nino-normalize nila yung kasamaan. Hindi nyo napansin, di ba? Lalo na tayo na mas nauna na. Dati po, yung mga babaeng sexy at kending-kending, parang gusto kong commending. At maikli yung shorts o sexing damit. Di ba sa balibago lang yun? Pero ngayon, saan na sila sumasayaw kumikending? Sa TV, sa mga, di ba, variety show. Dati yun, pang cabaret lang yun, kung alam nyo pa yung salita. Wala nang cabaret ngayon eh. Lumang salita, di ba, yung cabaret noon, doon lang kayo makakita ng mga babaeng sexy. At doon lang yun. Noong mga panahon na yun, talagang nakakahiya yun, di ba? Kasi parang, ngayon hindi na. Nakikita ng mga batang pa-street, napapanood nila sa TV. Ngayon, hindi lang tumindi sa TV, sa ating mga gadget. Dati, ang mga may nag-struggle sa pornography, di ba? Patago pa yan, bumibili ng mga magazine saan? Sa tagong stante ng mga bilihan kasi tinatago yun eh. Ngayon, hindi mo na kailangang magtago, no? At humanap noon.
Ngayon, hayagan sa internet, sa laptop, sa cellphone. Hayagan ng lahat. Pero para bagang marami sa atin, ginawang normal na yon. Hindi po normal ang mga yon. At kung kayo po ngayon na nakikinig po, warning po ito, kailangan po nating kumawala sa mga kasalanan na yon. Tandaan natin, ang pinagligtas sa iyo at sa akin ay ang pagtubos, ang kamatayan mismo ni Kristo Jesus sa krus. Ang kanyang banal na dugo, ang kanyang nabubo. Kaya wag po nating memenusin ang katotohanan na ito. Si Lot po, grabe yung kanyang response sa kasalanan. Peter uses the story of Lot to illustrate how God can save the righteous even when surrounded by evil. At yung term na distress of the righteous, Lot was distressed by the immoral behavior of the Sodomites, showing the righteous people, or rather showing that righteous people are troubled by sin around them. Ang tanong, are we troubled by the sin around us? God's judgment on the wicked was sure. Katulad po ng binanggit ni Peter, the destruction of Sodom serves as a warning of the coming judgment on those who live in sin. Kaya wag po tayong magpapakampante. Bagaman biyaya ng Diyos, iniligtas niya na tayo, dapat po tayong mamuhay sa katuwiran. Kaya nagpatuloy pa po si Peter sa verse 8, For as that righteous man lived among them day after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds that he saw and heard. Hindi tinanggap ni Lot na normal yung mga kasalanan na yon. Kung kaya't nailigtas pa rin siya, hindi po ba? Ang sabi po ng salita ng Diyos, tormented, no? His righteous soul. No, ganun. Tayo po ba ganun? Are we disturbed sa mga kasamaan sa ating mundo? Are we deeply troubled seeing the immoral behavior in our community? Or even if they themselves are not actively participating in it, essentially, it highlights the internal struggle a good person can experience when surrounded by evil. Ganun po ba tayo? Tayo po ba ay hindi kampante? Tayo po ba ay troubled? Tayo po ba ay nababalisa kapag sa paligid natin, napapaligiran tayo ng masama? Alam po ninyo, whether mga Kristiyano sila o hindi, ang kasamaan po ay kasamaan. Kaya nga pong warning ng salita ng Diyos, do not emulate evil, but imitate good. Do not imitate evil, but imitate good. Alam po nyo, Peter uses Lot as an example, a righteous man who was deeply troubled by the sins of the people around him. Do you feel disturbed by the immoral actions of others in our society? How about when you sin and disobey God? Do you feel remorse and you have a sense of strong urge to repent that leads to complete obedience to the Lord and His Word? Ganun po ba tayo? Na oo, bilang Kristiyano, hindi tayo perpekto, nagkakasala tayo. Pero tayo po ba'y nakakaramdam ng matinding lungkot? At tayo po'y nagsisisi, umaamin na, mali ako Panginoon, tama ka. At tayo tumatakbo sa Kanya para mamuhay ng katuwiran at sumunod po sa Kanya. Alam po nyo, posible na merong remorse ang tao. Lalo na kapag nahuli ka sa pagkakasala. Di ba may mga taong ganun? They were ashamed. They were embarrassed. Bakit? Huli sila sa kasalanan nila eh. Pero hindi nagsisisi. Kasi ang tunay na pagsisisi, aamin ka sa na kasalanan yon. Hindi ka dahil na-embarrass ka kasi nahuli ka. Kundi nagsisisi ka, umaamin ka na sa Panginoon na, Lord, mali ako, baguhin mo ako, linisin mo ako, at ikaw ay magiging masunurin na sa ating Panginoon. Ang tunay na pagkalungkot sa kasalanan ay may pagbabago ng isip. At dahil may pagbabago ka ng isip, yung buhay mo nagiging matuwid. So ang ibig sabihin, Pastor, kung ako'y namumuhay sa kasalanan, pero halimbawa, preacher ka, faithful preacher ka, ang galing-galing mo mag-preach, hindi ba na na equalize the neutralize? Hindi po. Paano kung namumuhay ka sa sekretong kasalanan, pero magaling ka kumanta? Okay na yung kay Lord? Nag-a-usher ka, nagbibigay ka.
Talagang faithful kang tagasunod ng ating Panginoon, pero meron kang tinatawag na skeleton in the closet. Alam po nyo, anumang uri ng kasalanan ay kasalanan, kinamumuhian niya ng ating Panginoon. Namatay si Kristo dahil sa kasalanan. Kaya nga po nawa, katulad po ni Lot, matutuhan nating mamuhi din naman sa kasalanan sapagkat ang kasalanan na yan ang naging dahilan upang mamatay ang kanyang kaisa-isang anak. Ang ganda po ng paalala ni Peter sa verse 9, first part. Then the Lord knows how to rescue the godly from trials. Alam po nyo, ginamit ng ESV ang word na trials. Pero ang trials na yan can be temptation. Alam ng Diyos paano iligtas ang kanyang mga anak, ang kanyang bayan, sa mga pagsubok man o sa mga tukso. Kaya dapat po tayong umasa sa Kanya. The Lord knows how to rescue the godly from temptation, from trials. Essentially stating that God is aware of the trials faced by those who are faithful and the power to deliver them from those difficulties. Peter emphasizes God's ability to protect and to support His people through challenging situations. Ang tunay na pwedeng makaligtas sa iyo at sa akin sa mga challenging situations, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan, yung konteksto nito ay sa paghuhusga sa mga false teachers. Pero sa kabaliktaran nun, andyan ang biyaya ng ating Panginoon. Pinuprovide niya yung deliverance ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi ni Peter, the Lord knows how to rescue the godly from trials. Huwag nating kakalimutan yun. At kung ikaw man ay guilty, hindi dahil sa alam kong buhay mo o pinapatamaan kita, hindi. This is the Word of God. And the Lord knows how to rescue you. If you are a child of God, if you are a son of God, if you are a daughter of God, the Lord knows how to rescue you from any temptation, from any trials. The godly refers to those who are faithful to God and live according to His teachings. So church, let us be faithful to God and live according to His teachings. Kaya nga po mahalaga ng salita ng Diyos ay pangahawakan natin. Listen carefully. God knows how to protect and deliver those who are faithful to Him. He knows how to protect you and me and deliver us. Why? Because He wants us to remain faithful to Him. God knows how to protect and deliver those who are faithful to Him, offering a strong assurance of safety and salvation. Kaya nga po mga kapatid, hope for the sure deliverance of God to the godly. God's active care is available for those who believe in Him. It emphasizes that God is not passive in the lives of the godly, but actively intervenes to deliver them from hardship. We should be confident in God's power. You know why? Because just like Peter said, by referencing historical examples like Noah and Lot, Peter reinforces the idea that God has the ability to save His people from even extreme situations. Imagine Noah against the world. But nonetheless, God saved him together with his family. Lot against the whole city of Sodom and Gomorrah. Sinave po si Lot at ang kanyang mga anak. The Lord is faithful. The Lord is able. So let us hope for the sure deliverance of God to the godly. Ang tanong nga lang, do we desire to be saved? Listen carefully. Because God is sovereign, He can judge the wicked while preserving the righteous. Kaya kung tayo natitempt na gayahin ko na lang sila, parang mas maganda yung ganung estado, di ba? They can get away with doing sin while enjoying life here on earth. Makinig kayong mabuti. May panahon sa paniningil ng ating Panginoon sa mga masasama o sa mga gumagawa ng masama.
Kung mamimili ako anong paniniwalaan ko, ang sinasabi ng mundo na hindi. Kasi yung mga false teachers, yun ang tinuturo nila. Hindi naman na darating si Lord. So okay lang na mamuhay kayo sa kasamaan, sa kasalanan. Hindi na darating si Jesus. Yun nga ang tinuturo nila eh. Pero hindi yun ang pinananligan ni Peter. Kaya matindi ang kanyang panawagan sa atin because God is sovereign. He can judge the wicked while preserving the righteous. Kaya nga po, if we are wise, we will not dare to toy with sin. Pag tunay ka ng anak ng Diyos, hindi na normal sa iyo ang mamuhay sa kasalanan. I'm not saying hindi ka na magkakasala. Magkakasala ka. Kaya nga anong sabi ng ating Panginoon sa 1 John 1:9? If we confess our sins, our God is what? He is faithful. He is just to forgive you, to forgive me. And not only to forgive and to forgive me, but to cleanse us from all unrighteousness. Yung po ay pangako niya sa mga anak ng Diyos. Kasi magkakasala pa rin tayo sa mundo na ito. Pero yung maging normal na sa iyo yan, Pastor, kasi 1,000 times ko nang nakomit. Nag-give up na ako, palagay ko normal na to sa akin. Hindi po yan normal. You must believe the word of God because every sin is judged by God. Every sin is judged by God. And every sin was paid. The penalty of every sin was paid for by Jesus Christ on the cross. So how to accept God's judgment to false teachers and false teachings? First, let us read together aloud. Fear for the sure judgment of God to the ungodly. And at the same time, hope for the sure deliverance of God to the godly. Kaya kung tayo po'y natutukso na makiayon na sa mga nagsasabing Kristiyano sila, pero ang dami-dami nilang kababalaghan na ginagawa, illegal, immoral, deliberately they are disobeying the clear instruction of the word. Abay, matakot po tayo. May pag-uusga ang Diyos dyan. Sinabi na ni Lord kung anong judgment niya dyan. Pero winawarningan tayo ng scripture, hindi para wasakin tayo, kundi para umasa tayo sa tiyak na pagliligtas ng ating Panginoon. And I believe you know what I'm talking about. And God does not condone sin in any form. God does not condone sin in any form. Not even among angels, demonstrating the seriousness of sin and the certainty of divine judgment. Paano yan, Pastor? Hindi mo nga alam yung buhay ko. Sabi mo, sigurado ang judgment ni Lord. Ano nang gagawin ko? We need to repent. We need to accept what God is saying to us. And His purpose for reminding you of this truth today is for us to repent and receive His forgiveness. Ganyan si Lord eh. Kaya ka nga niya winawarningan. Di ba tayo mga magulang, ba't natin winawarningan? Kahit ang kulit-kulit na natin, pinapaalalahanan natin ating mga anak. Anong purpose? Kasi ano lang tayo, control freak tayo ng mga magulang. Mahilig lang tayong ipakita sa ating mga anak na may power tayo. Di ba hindi? Ayaw natin silang mapahamak. What more with our God? What more with our God? Ayaw niya tayo mapahamak. Kasi ang seriousness ng sin, no, ang penalty ni Lord, yung wrath niya pag bumagsak sa mga gumagawa ng masama, abay eternal punishment at irrevocable. Kaya nga winawarningan tayo ng Diyos. God will ultimately vindicate the righteous and judge the wicked. Ang tanong, kasama po ba tayo dun sa i-vindicate ni Lord? Dahil tayo righteous, meaning we put our faith and trust in the Lord, the righteous one, the righteous Savior. Not because we are righteous. Or are we belong to those who will be judged because we are wicked? Remember, hindi lamang po yung wicked na immoral, no? Sila ay wicked kasi immoral, gumagawa sila masama. Tandaan nyo, in the last days, ang sabi ni Jesus, there will be people
who will come to Him and say, Lord, Lord, we have prophesied in your name. We have cast out demons and performed signs and wonders in your name. Ano sabi ni Lord? Depart from me, you evil. I do not know you. Ano ibig sabihin nun? Kahit ako dito, para sa akin tong warning na to, hindi ako nagsasalita dito na parang banal-banal. No, this is also for me. Am I vindicated? Or am I judged? Am I vindicated as righteous because of Christ's righteousness? Or am I judged because I am wicked? Nawa nga po, mga kapatid, we will take it to heart ang mga warning na ito. Peter reminds Christians that their hope is in God. He addresses objections to the reality of Jesus' resurrection and the final judgment. Sa mga susunod po na sermon series, makikita natin, magpapatuloy pa si Peter, i-address niya itong mga false teachers na ito, particularly dun sa maling katuruan na hindi naman darating si Lord. Sino po dito ang 30 years na pong Christian? Pakitaas po niyong kamay. Oh, marami tayo, no? Bagaman walang 10. Noon pa po natin naririnig na darating na si Lord. Pero hindi pa siya dumarating. Yan yung issue rin sa panahon ni Peter eh. Ba't hindi pa dumarating si Lord? Sasagutin niya ni Peter, di ba? Kasi, kay Lord, ang 1,000 years sa tao, ilang araw kay Lord? 1 day lang eh. At bakit pa parang nadidelay? Pero hindi delay si Lord. Pero ba't parang nadidelay? Ang sabi niya, kasi binibigyan pa niya ng pagkakataon ikaw at ako na mag-alin? Magwala pa. Para magsisi. Kaya ito pong, hindi po aksidente na narinig niyo po yung sermon na ito ngayon. This is the day for us to be assured of our salvation. This is not about prayer, praying to receive the Lord. No. This is about acknowledging the Lord in your life as your Savior, who will judge the wicked, who will judge all sins. And that is sure. But if we will respond appropriately, we will hope for His salvation, for His deliverance, for His vindication. Si Jesus lamang po ang ating tanging pag-asa, mga kapatid. Kaya nga po, let us all seek to know Christ more. That's why here at JC Pampanga, hindi po tayo magsasawa. We are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Shall we pray? Almighty God, our Heavenly Father, maraming salamat po sa paalala ng iyong banal na salita. Nawa nga po maitanim ng napakalalim sa aming mga puso ang mga katotohanan na ito. Ang kapahamakan naghihintay sa mga huwad na tagapagturo ay sigurado. Sapagkat ang hukom ay hindi ordinaryong tao. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, ang lumikha ng langit at lupa. Alam ang lahat ng bagay, magmula sa simula hanggang sa wakas. Makapangyarihan at tunay nga na maasahan, tapat at mabutit maibigin. Ang iyong pag-uhusga, Panginoon, ay nagpapakita na walang makakatakas na masama at gumagawa ng masama sa inyo. Pero ito po ay yung paraan upang tawagin kami upang magsisi. Nawa sa bawat isa sa amin, bigyan niyo po kami ng puso na mapagkumbaba na nagsisisi. Na huwag kaming maniwala sa sistema ng mundo na ito na nandito ng lahat ng karangyaan sapagkat isang araw at ito itinakda nyo na kami po'y magsusulit. Pwede po naming lokohin, linlangin ang ibang tao. Maging kami, mapaniwala kami sa aming sariling mga kasinungalingan na okay lang kami, ayos lang kami. Pero hindi po namin kayo maloloko, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami turuan na maging mapagkumbaba, magsisi sa lahat ng aming mga kasalanan, at tunay paghariin kayo, Panginoong Hesus, sa aming buhay. At tulungan niyo nga po kami na mamuhay ayon sa inyong kalooban. Lord, lead us not into temptation, but deliver us
from evil. In Jesus' mighty name we pray, and all the people of God say, Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon.